Tinawag itong ganoon dahil ang mga marka sa kanyang likod ay kahawig ng isang likha ng sining. Bukod dito, halos kapareho ang lasa ng mga insekto sa beer bile. Sa katunayan, ang kanilang dumi ay halos magkapareho ang lasa kaya't sinumang may karaniwang panlasa ay hindi mapapansin. Nang matapos siyang magsalita, may isang tao na lumitaw mula sa crowd, lumapit kay Jock na may seryosong ekspresyon. Napabulalas ang mga tao sa gulat nang makilala nila ang lalaki, walang iba kundi siyang Inyong, ang leader ng Southern Peak Alliance, isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Jiangho. Agad na umakyat ang respeto at atensyon sa kanyang presensya. Matapos ang 13 taong digmaan sa pagitan ng mga orthodox at demonic na puwersa na nagdulot ng maraming pagkamatay, ang 9 na dakilang sekta at 4 na dakilang pamilya ay nagkulong sa kanilang mga sarili, habang ang demonic cult ay nagtatago, pinunan ang puwang ng kapangyarihan. 4 na pangunahing puwersa ang umangat sa kapangyarihan sa Jiangho: Wind Cloud City, Northern Heaven Supreme Family, Dark Path Union, at Southern Peak Alliance. Sa mga ito, ang Northern Heaven Supreme Family at Southern Peak Alliance ang pinakamalaki, kaya't ang ordinaryong anyo ng matandang ito ay isa na ngayon sa mga pinakamakapangyarihang tao sa kasalukuyang Jiangho. Nagsalita siyang Inyong, ang kanyang boses ay malalim at makapangyarihan. Ang pag-uusap ay naging kawili-wili nang may nagtanong kay Jock tungkol sa kanyang kakaibang kaalaman sa back-painted insects, mga nilalang na kilalang naninirahan lamang sa timog na rehiyon. Ang tono ng nagtatanong ay may halong pagdududa, malinaw na nagtatanong kung paano naging ganun kaalam ang isang tao sa napaka-espesipikong impormasyon. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Jock nang may kasanayan ng isang tao na sanay sa ganitong pagsusuri. Ipinaliwanag niya na ang kanyang malawak na paglalakbay mula sa pagkabata ang naging kanyang pinakamabuting guro na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng kaalaman na kadalasang ikagugulat ng karamihan. Ang kanyang simpleng pagsasalita ay nagmumungkahi na ito ay simula pa lamang ng mga kaalaman na mayroon siya. Si Jock, sa isang magalang na bow na tila magalang at bahagyang theatrical, ay nagpakilala bilang Jock Legion, ang panganay na anak ng drifting clouds at flowing water. Ang makata at cryptic na sagot na ito ay nag-iwan kay Inyong na halatang nalilito. Ang kanyang nakakunot na noo ay nagpapakita ng kanyang pagsisikap na maunawaan ang kahulugan sa likod ng hindi pangkaraniwang titulong ito. Nang ang kalituhan ay tila umaabot na sa pag-uusap, sinira ni Jock ang tensyon sa isang mapanlikhang ngiti. Ang kanyang paglilinaw na ang masalimuot na parirala ay simpleng masalimuot na paraan ng pagsasabi na ang kanyang mga magulang ang pinakamahusay na mga mangangalakal ng prutas sa mga labas ay nagpahanga sa lahat. Ang tahimik na pagkagulat na sumunod ay sa huli ay nabasag ng malakas na tawanan ni Inyong. Ang kanyang tunay na kasiyahan sa clever na laro ng salita ni Jock at ang paraan na kanyang napagtagumpayan ang parehong pagkalito at paglinaw ng kanyang pagkakakilanlan sa isang iglap ay tila nagpakalma sa natitirang tensyon sa silid. Habang umuukit ang kanyang tawanan sa espasyo, malinaw na nagtagumpay si Jock na parehong sagutin at iwasan ang tanong tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, na iniiwan ang lahat na parehong nalilibang at naintriga. Hindi niya maiwasang magtaka kung sadyang itinatago ni Jock ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, pero kahit paano, naintriga siya. Samantala, si McQuee, ang leader ng White Tiger Squad sa ilalim ng Southern Peak Alliance, ay nagmamasid sa eksena ng may matinding interes. Sinabi niya sa sarili, hindi ko naisip na ang leader ng Alliance ay magkakaroon ng ganitong interes sa batang ito, napakakaiba. Lumapit si McQuee at nagtanong, subukan ko bang tikman ang alak, Alliance leader? Nang hindi naghihintay ng sagot, itinaas niya ang tasa at dahan-dahang ininom ang alak. Laking gulat niya nang mapagtanto na ang alak ay talagang kapareho ng iniinom nila kanina. Ang pagbubunyag na lahat sila ay umiinom ng dumi ng salagubang ay tumama sa crowd na parang alon, at sila ay nagalit at nagmadaling tumungo sa attendant. Ang attendant, ang kanyang mukha ay maputla sa takot, ay masiglang sinubukan ang magpaliwanag na siya ay pinaparatangan, ngunit ang crowd ay walang awa. Dalhin mo sa amin ang totoong alak, ang kanilang sigaw, o maghanda kang mawalan ng ulo.
Sa takot, inutusan niya ang mga gwardya na pigilan ang mga namumuno, ngunit nag-atubili ang mga gwardya. Alam nilang mas mabuti nang hindi hamakin ang mga leader ng Southern Peak Alliance at ang nakakatakot na White Tiger Squad. Nakatayo at pinapanood ang lahat ng ito ay parehong nakahinga ng maluwag at walang imik. Lumiko siya kay Jock, yumuko ng malalim at sinabi, "Hindi ko maipahayag ang aking pasasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, kami ay nasa matinding problema." Ngumiti si Jock, ang kanyang karaniwang tiwala ay nagbalik. Siyempre, sabi niya ng magaan, "Sino pa kundi ako ang makakapagsagawa ng ganito kahanga-hangang bagay?" Dagdag niya, "Inaasahan kong tratuhin niyo akong parang inyong tagapagligtas mula ngayon." Sa isang pilyong sulyap, lumingon siyang umalis. "Ngayon, mukhang magkakaroon ako ng abala sa inyo ng kaunti, dahil walang bakanteng kwarto sa isang kamay dahil sa torneo. Mananatili akong kasama ninyo sa ngayon." Natagpuan ni McQueen si Jock na isang kaakit-akit na tauhan, ngunit si Inyong ay may ibang pananaw. Sinabi niya kay McQueen, hindi, higit pa siya sa nakakaintriga. Mula sa sandaling nakita ni Inyong si Jock, ang mga emosyon na matagal nang nakalimutan ay bumuhos pabalik sa kanyang puso. Ang mga emosyon na ito ay isang masalimuot na halo ng kasiyahan, pangamba, ambisyon, at isang malalim na paggalaw ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag ay umabot sa kanya. Parang ang mga parehong makapangyarihang damdamin mula sa araw na nahulog sa kanyang mga kamay ang Southern Peak Alliance ay bumalik, na nag-iwan sa kanya ng salungat at nalilito. Sa kabila ng napakalakas na alon ng mga sensasyon, hindi niya maunawaan kung bakit siya nakaramdam ng ganito. Si McQueen, na nawawala sa kanyang isip, ay nagsabi sa kanyang sarili na ang pinuno ng alliance na kilala niya ay matalas na sapat upang makita ang sinuman at maunawaan sila ng madali. Gayunpaman, pagdating kay Jock, tila may isang kakaibang hadlang na hindi ito maintindihan. Nagsimula si McQueen na magtanong kung si Jock ba talaga ay isang espesyal na tao na lampas sa pagkaunawa ng kahit na ang mga pinakamaingat na isipan. Dumating ang gabi sa lupa, at sa malalim na bahagi ng isang madilim na gubat, umuukit ang tunog ng mabilis na mga yapak. Isang lalaki ang tumatakbo ng buong bilis, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at takot na nakaukit sa kanyang mga mata. Ang kanyang tanging layunin sa sandaling iyon ay maabot ang kanyang mga nakatataas anuman ang halaga, dahil ang kapalaran ng Jiang Ho ay nasa kanyang mga balikat. Ang pangangailangan ng kanyang misyon ay sumupsop sa kanya. Kailangan niyang ipahayag ang mensahe na ang Jiang Ho ay nasa panganib. Ngunit sa sandaling akala niya ay ligtas na siya, may lumitaw sa likuran niya, halos mula sa kawalan. Ang takot ay humawak sa kanya, habang instinctively siyang umabot sa kanyang espada, na kumbinsido na nahuli siya ng kanyang tagasunod. Siya ay naghanda na lumaban para sa kanyang buhay. Gayunpaman, bago niya maihugot ang kanyang talim, itinaas ng figura sa harap niya ang isang kamay at ipinakita ang isang tag na may kalmadong ngunit otoritatibong tinig. Sinabi ng tao, "Galing ako sa Orthodox Alliance." Pinaniwalaan ng lalaking si Myung dahil hawak nito ang identification tag ng Orthodox Alliance. Agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang Myung mula sa Northern Heaven Supreme Family. Dahil wala ng oras upang sayangin, nagpasya siyang dumiretso sa punto. Sinabi niya sa lalaki na kailangan nilang kanselahin ang parehong Dragon at Phoenix Tournament at ang Heavenly Dragon Tournament. Ito ay napakamahalaga dahil ang isang grupo na kilala bilang Flying Swallow Association ay nagbabalak ng isang makabuluhang sabuatan sa tournament. Ang lalaki, nagulat, ay nagtanong, hindi ba ang tournament na ito ngayong taon ay hosted ng Northern Heaven Supreme Family? Kung ganon, bakit ka sumusubok na makipag-ugnay sa Orthodox Alliance, sa halip na iulat ang bagay na ito sa iyong nakatataas? Sumagot si Myung, na nagpapaliwanag na hindi siya makapagtiwala sa kanyang nakatataas dahil pinaghihinalaan niyang may isang espiya sa kanila. Nang bigla, naramdaman niya ang presensya ng mga tagasunod na papalapit sa kanila. Agad na sinabi ni Myung sa lalaki na siya ang magiging pain at dapat siyang tumakas at alertuhin ang iba tungkol sa sitwasyon. Nagtanong ang lalaki kung may iba pang nakakaalam tungkol sa impormasyong ito.
Tiniyak ni Myung sa kanya na wala nang iba pang nakakaalam kundi silang dalawa lamang. Nang maginhawahan, ngumiti ang lalaki, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, mabilis niyang pinutol ang ulo ni Myung na nagpadala nito sa paglipad. Yumuko siya sa walang buhay na katawan at nagkomento, "Nagkamali ka tungkol sa isang mahalagang bagay. Hindi ito tinatawag na Flying Swallow Association. Ito ay talagang kilala bilang Flying Swallowtail Association." Sa sandaling yon, agad na lumuhod ang lalaki, at nagsabi ng may paggalang, ang ika-16 na paru-paro ay bumabati sa pinuno ng asosasyon. Ang pinuno, isang nakabibighaning figura, ay tumingin sa kanya, at nagtanong kung ano ang nangyari sa ibang mga miyembro ng kanilang grupo. Sumagot ang lalaki, sinabi ng ika-14 na paru-paro na inasikaso niya na ang mga ito. Ang babae, na kasing ganda ng buwan, ay ngumiti at sinabi sa kanya na alam niyang maayos niyang hahawakan ang mga bagay. Dagdag pa niya, tinitiyak nilang ang darating na Dragon at Phoenix Tournament ay magiging isang bangungot para sa kanilang mga kaaway. Samantala, si Jok ay naglalakad sa isang masinsinang gubat kasama si Charion. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan, na sinasabi niyang sabik siyang nag-aantay kung anong masarap na karne ang bibilhin ng pinuno ng sekta. Mas maaga, binanggit ng pinuno ng sekta na bibili siya ng magandang karne, kaya nagpasya si Jok na umalis na kasama si Charion. Habang sila ay naglalakad, nagreklamo siya tungkol sa kanyang gutom. Tinanong siya ni Charion kung palagi ba siyang nagugutom, na sinagot ni Jok, "Dahil ito sa sobrang pag-iisip ko nitong mga araw na ito." Tinanong niya kung ang kanyang mga iniisip ay nakatuon sa pagsakop sa hubi. Inamin ni Jok na bahagi ito, ngunit bigla siyang nakapansin ng isang kakaibang bagay sa paligid na tila hindi kayang makita ni Charion. Pinasalamatan ni Charion si Jok para sa araw, ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na tiyak na inutusan ni Injol si Kwon Yuki, ang may-ari ng The Wine House, na ipagsabuatan sila. Nakaramdam siya ng galit at pagkabigo sa isip na kailangan niyang pumasok sa Dragon at Phoenix Tournament kasama ang isang napakabastos na tao. Gayunpaman, pinanatag siya ni Jok na sasali siya sa tournament kasama siya at titiyakin niyang makakamit niya ang tagumpay. Tumingin si Charion sa kanya nang may galit at sumang-ayon na makipaglaban kasama siya. Sinabi niya, "Kahit na ang panalo ay maaaring maging hamon, nais ko munang ilagay ang bastos na salarin sa kanyang lugar." Sinabi ni Jok sa kanya na bagaman hindi nila kailangang mag-alala masyado, tiwala siya na tiyak silang mananalo. Bago sila makapagdiwang, iminungkahi niyang dapat muna nilang asikasuhin ang salarin na sumusunod sa kanila. Ang lalaking sumusunod sa kanila ay si Kwon Yuki. Tinawag niya si Jok, nagtatanong kung siya ba ang nagalit kay Injol. Nagpatuloy siya, "Ang lalaki na ipinadala ko sa inyo ay nagpahayag sa akin na may isang kakaibang salarin na nagwasak ng lahat." Hindi nang hihinayang, tinanong ni Jok nang may pangungutya kung ito ba ay hilig niya na suriin ang mga target na balak niyang patayin. Nagtaka si Charion sa salitang patayin, nagulat na ang sitwasyon ay ganoon kaseryoso. Nagpalabas si Kwon Yuki ng napakalaking puot na intensyon, at sinabi sa kanila na inutusan lamang siya ni Injol na patayin si Jok, ngunit isinasaalang-alang din niya si Charion bilang isang potensyal na problema. Puno ng takot si Charion, habang malinaw niyang naramdaman ang nakamamatay na intensyon na nagmumula sa kanyang kalaban. Maliwanag na siya ay seryosong isinasaalang-alang ang pagpatay sa kanila, at ang kaalaman na ito ay nagdulot sa kanya ng panginginig sa kanyang gulugod. Nagsimula siyang magtaka kung magkakaroon ba sila ng pagkakataon na talunin siya kung magsasama sila, ngunit ang takot ay kumapit sa kanyang isipan dahil hindi pa siya nakapagsagupa ng sinuman sa totoong buhay noon. Sa isang sandali ng desperasyon, lumingon siya kay Jok, at nagtanong kung mayroon siyang karanasan sa totoong labanan. Sa kanyang gulat, umurong si Jok nang may pagkamahinahon, ang kanyang mukha ay maputla at humiling sa kanya na pakiusap na iligtas siya.